kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag na daw dagdagan. Na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi po maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay nakatanggap ng imbitasyon na bumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region o Region 5. Ngayon namang linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buscalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos ang biyahe kami papunta sa Isabela. Tumigil kami sa Santiago City. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buscalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga-Buscalan. Masaya ako dahil nakita ko yung resiliency ng inyong lugar dito sa Buscalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalo-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kaya Apo Wangud at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wangud, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses na sinabi, noong nagpaalam ako, noong ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko nga, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang
yung mga kasamahan namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noon, nakatatlong beses na si Apo Wangon na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, halika. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wangon. Maraming salamat po, Apo. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa Puskalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City. Bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay miyembro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinakatasan ng aming mga Davaoeños na miyembro ng IP. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors. Lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na